Mga minamahal na kaibigan, ano ang inyong iisipin tungkol sa isang babaeng nagpadaig sa isang ipinagbabawal na pag-ibig, handang isugal ang lahat para sa isang panandaliang damdamin? Isang ina, isang asawa, hinayaan niyang mahulog ang kanyang sarili sa isang mundo ng tukso, isang mundong kaakit-akit ngunit mapanganib. Dahil sa isang pagkakamali, nawala sa kanya ang pamilyang kanyang iningatan. Ngunit ano ang nagtulak sa kanya sa paggawa ng kasalanan? At higit sa lahat, makakabalik pa kaya siya kung halos gumuho na ang lahat? Sa likod ng kanyang maamo at ulirang pagiging guro, mayroong isang kwentong puno ng tapang, kung saan ibinubunyag ang mga lihim at ginagawa ang mga mapanganib na desisyon. Darating kaya ang kaligtasan kung maglakas loob siyang harapin ang katotohanan? Ito ang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at mahahalagang aral sa buhay. Halina't tuklasin ang kanyang paglalakbay, kung saan ang maliliit na desisyon ay maaaring magpabago ng buong buhay. Inaanyayahan ko kayong pakinggan ang isang umaga sa Baguio, kung saan ang banayad na sikat ng araw ay sumisinag sa mga puno, na nagbibigay ilaw sa kalmadong tubig ng Burnham Park. Isang guro sa kindergarten na nagngangalang Rosa ay abala sa paghahanda ng almusal sa kanilang maliit na apartment. Siya ay 26 na taong gulang, may maliit na pangangatawan, at isang maamot batang mukha. Noong bata pa siya, marami ang nanliligaw sa kanya, ngunit dahil sa kahirapan, kinailangan niyang magtrabaho ng husto. Ang kanyang asawa, si Ramon, ay kalalabas lang ng silid tulugan. Siya ay isang lalaking matipuno na may balat na nasunog ng araw dahil sa pagtatrabaho sa labas. Si Ramon ay nagtatrabaho sa isang construction company, kung saan kinakaharap niya ang malalaking blok ng semento at maalikabok na hangin araw-araw. Hindi siya isang romantikong lalaki, ngunit palagi siyang nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Si Ramon ay isang karaniwang lalaki, at nagkagusto si Rosa sa kanya dahil sa kanyang kasipagan. Sa katunayan, sa lahat ng kaibigan ni Ramon, ang kanyang asawa ang pinakamaganda, kaya lalo niyang minahal si Rosa. Ibinibigay niya ang lahat ng magagandang bagay sa kanya. Palaging hindi tiwala si Ramon dahil hindi siya mayaman at hindi niya mapapasaya si Rosa. Dahil dito, nagtrabaho ng husto si Ramon upang kumita ng pera, hindi alintana ang araw o ulan. "Aalis na ako," sabi ni Ramon sa nagmamadaling tono. "Baka gabihin ako ng uwi ngayong tanghali. Kumain ka na lang muna." Magiliw na sumagot si Rosa habang patuloy na nagluluto. "Sige, mag-ingat ka." Lumapit si Ramon at hinalikan sa noo si Rosa, isang nakaugaliang kilos. Bahagyang ngumiti si Rosa, ngunit nakaramdam siya ng bahagyang pagod. Dahil sa pagmamadali ni Ramon, naramdaman niyang ang kilos na ito ay isang nakaugaliang gawin na lamang, hindi tunay na pagmamahal. Nang umalis si Ramon sa bahay, bumalik ang katahimikan. Tumingin-tingin si Rosa sa maliit na kusina, na may simpleng mga gamit. Mayroon siyang 2 taong gulang na anak na babae na nag-aaral din sa kindergarten malapit sa bahay. Bigla, isang malabong pakiramdam ng pagkabagot ang sumuot sa kanyang isipan. Pagkatapos ihatid ang kanyang anak sa paaralan, pumunta siya sa coffee shop, kung saan nakipagkita siya kay Ginoong Benitez, ang presidente ng PTA. Si Ginoong Benitez ay isang lalaking nasa 40s, may matangkad at matipuno na pangangatawan. Nakasuot siya ng mamahaling suot at may kintab na sapatos, na nagpapakita ng kanyang katayuan at kapangyarihan. Nang pumasok si Rosa sa coffee shop, nakaupo na si Ginoong Benitez. Nagpapamalas siya ng kumpiyansa at kapangyarihan na madaling makaakit sa iba. Kumaway si Ginoong Benitez, at ang kanyang boses ay nagtataglay ng pagiging palakaibigan. "Rosa, halika't umupo dito. Masarap ang kape sa coffee shop na ito, subukan mo." Magalang na sumagot si Rosa nang lumapit siya sa mesa. "Salamat, wala pa akong kinakain o iniinom ngayong umaga." Tumingin si Ginoong Benitez kay Rosa nang may mapagmahal na tingin. Bahagyang nakaramdam si Rosa ng pagkakilig. Matagal na siyang hindi nakakatanggap ng ganitong atensyon. Nagpatuloy si Ginoong Benitez, na para bang gusto siyang subukan. "Kamusta ka na?
Parang pagod ka. Bahagyang ngumiti si Rosa. Sinusubukang itago ang kanyang pagkabahala. Okay lang po, sir. Abmang-mangmang lang talaga sa trabaho at sa anak ko. Tumango si Ginoong Benitez, na nagpapakita ng kanyang pangunawa. Naiintindihan ko, mahirap talaga maging guro, pero napapanatili mo pa rin ang iyong kagandahan. Bahagyang namula si Rosa, hindi dahil sa hiya, kundi dahil nakaramdam siya ng kakaiba. Gaano nakatagal bago may pumuri sa kanya ng ganito? Nahihiya siyang tumingin sa labas ng bintana, sinusubukang maghanap ng ibang paksa upang baguhin ang paksa. Isang hapon pagkatapos ng klase, tumunog ang telepono ni Rosa. Tumingin siya sa screen at nakita ang pangalan ni Ginoong Benitez. Nag-atubili si Rosa ng ilang sandali, at pagkatapos ay sinagot ang telepono. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit hindi maitago ang kanyang pagkabahala. Hello, Ginoong Benitez. Sagot ni Ginoong Benitez sa telepono sa isang mainit at palakaibigang tono. Tapos ka na ba sa trabaho? May gusto akong pag-usapan tungkol sa mga bata. Maaari ba kitang makita ng sandali? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rosa. Bahagyang nagulat siya, ngunit bahagyang ngumiti rin. Opo, katatapos ko lang. Saan mo gustong magkita? Sagot ni Ginoong Benitez nang may sigla, sa coffee shop na dati. Hihintayin kita doon. Nang pumasok si Rosa sa coffee shop, nakaupo na si Ginoong Benitez sa mesa. Mayroon siyang regalo na balot ng maayos. Nang makita siya ni Rosa, tumayo siya, ngumiti, at hinayla ang upuan para sa kanya. Umupo si Rosa sa tapat niya. Sinusubukang manatiling kalmado kahit na bahagyang nababahala ang kanyang kalooban. Ngumiti si Ginoong Benitez, nagsasalita ng may sinseridad. Sa araw ng mga guro, gusto kong bigyan ang guro ng aking anak ng regalo upang ipakita ang aking pasasalamat. Sana ay tanggapin mo ito. Tumingin si Rosa sa regalo, at pagkatapos ay tumingala kay Ginoong Benitez. Sa kanyang mga mata, nadama niya ang sinseridad. Ngunit kasabay nito, isang bagay na malalim at mahirap maunawaan. Dahan-daang binuksan ni Rosa ang regalo. Sa loob ay isang hanay ng mga mamahaling pampaganda, ang uri na hindi niya pinangarap bilhin dahil sa halaga nito. Hawak ang pampaganda, nadama niya ang karangyan sa bawat detalye, isang pakiramdam ng pagmamalaki ang pumuno sa kanyang puso. Bahagyang namula si Rosa, nagsasalita ng nahihiya. Nakakahiya naman, masyadong mahal ang regalong ito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko maliban sa salamat. Tumingin si Ginoong Benitez ng diretso sa kanyang mga mata, nagsasalita sa isang mainit na tono, ito lamang ang aking pasasalamat. Karapat-dapat kang makatanggap ng atensyon, at higit pa. Gusto ko ring malaman mo na may mga taong palaging nakikita at pinahahalagahan ang iyong mga kontribusyon. Tumango si Rosa, ngunit nanatili pa rin sa kanyang puso ang malabong pag-iisip. Alam niyang hindi lamang interesado si Ginoong Benitez sa kanyang trabaho sa klase, ngunit tila nagbigay ng espesyal na atensyon sa kanyang personal na buhay. Ang pagiging totoo ay kaaya-aya, ngunit nagdala din sa kanya ng isang makabuluhang pagkabahala. Dapat ba siyang lumayo? Dumaan ang pag-iisip na ito sa isipan ni Rosa. Ngunit mabilis niya itong tinanggal. Kinumbinsi niya ang kanyang sarili na ang ilang mga bagay ay nasa loob pa rin ng ligtas na limitasyon, at si Ginoong Benitez ay isang mabait at maalalahanin na magulang. Pagka-uwi, pumasok si Rosa sa silid tulugan, hawak ang bag ng pampaganda. Tumayo siya sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang kanyang sarili. Bigla, isang pakiramdam ng pagmamalaki at isang bahagyang pagmamalaki ang sumuot sa kanyang isipan. Naramdaman ni Rosa na siya ay maganda, mahusay, at pinahahalagahan ng iba. Ngunit pagkatapos ay mabilis siyang bumalik sa kanyang asawa. Ngayon ay araw ng mga guro, isang mahalagang araw para sa kanya, ngunit hindi man lang bumati si Ramon. Napabuntong hininga si Rosa, hindi naghahambing, ngunit ang pagiging walang malasakit ng kanyang asawa ay nagpabigat sa kanya. Si Ramon, ang lalaking nakasama niya sa loob ng maraming taon, ay hindi napansin ang kanyang maliliit na inaasahan.
Ang kanyang pagwawalang bahala ay lumikha ng puwang sa puso ni Rosa, na ginagawang madali para sa kanya na malihis sa mga damdaming hindi niya dapat maramdaman. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, napansin ni Ramon na may kakaiba sa kanyang asawa. Lumapit siya, sinusubukang mag-usap upang mapawi ang tensyon. Anong problema? May hindi ka ba ikinagagalak? Ibinaba ni Rosa ang kanyang mga chopstick, nag-aalangan, nagsasalita ng may bahagyang pagkayamot. Ngayon ay araw ng mga guro, hindi mo man lang ako binati. Bahagyang nagulat si Ramon, at pagkatapos ay pilit na ngumiti, sinusubukang alisin ang tensyon. Alam mo naman, ilang taon na tayong nagsasama, kailangan pa ba ng ganitong seremonya? Nang marinig iyon ni Rosa, lalo siyang nalungkot. Hindi na siya nagsalita pa, tahimik na nililinis ang mesa. Napansin ni Ramon ang pagbabago sa pag-uugali ng kanyang asawa. Lumapit siya, sinusubukang makipagbati. Halika na, alam kong medyo walang pakiramdam ako. Huwag ka nang magalit, babawi ako mamayang gabi. Hinayla ni Ramon si Rosa sa silid tulugan, niyakap siya mula sa likod, at nagsimulang bumulong ng matatamis na salita. Hindi lumaban si Rosa, ngunit naramdaman niya lamang ang pagkapilit at walang kabuluhan. Kahit na sinubukan ni Ramon na magpakita ng pagmamahal, ang kanyang pagiging clumsiness ay nagpahirap lamang kay Rosa. Naganap ang pagtatalik sa katahimikan, ngunit alam ni Rosa na ang kanyang puso ay dahan-daang lumalayo sa kanyang asawa. Ngayong taon, ang mga estudyante ng klase na pinangangasiwaan niya ay papasok na sa huling taon ng pag-aaral. Para magpaalam sa mga bata, nagkasundo ang mga magulang na mag-organisa ng isang pagtitipon at isang sama-samang aktibidad sa isang open-air ecological park. Si Rosa ay nasa sabik at lihim na nagpasalamat sa mga magulang sa kanilang pagsama sa kanila sa loob ng maraming taon ng pag-aaral. Isang weekend morning, si Rosa, kasama ang ilang magulang na kabilang sa Board of Representatives, ay inatas ang mag-survey sa open-air ecological park bilang paghahanda sa graduation party. Sa mga magulang na sumali, si Ginoong Benitez ang pinakamasigasig, na palaging nagmumungkahi ng mga bagong ideya. Ito ay nagbigay kay Rosa ng impresyon, lalo na tila alam ni Ginoong Benitez kung paano siya mapapakalma at maalagan. Ang survey ay magsisimula sa umaga. Ang ecological park ay matatagpuan sa labas ng lungsod, mga 2 oras ang layo mula sa sentro. Kasama sa survey team sina Rosa, Ginoong Benitez, at 2 pang magulang. Pagdating nila, dinala sila ng may-ari ng ecological park para bisitahin ang bawat lugar, mula sa maluwang na palaruan hanggang sa iba't ibang ecological garden, at ang komportableng homestay area. Ang homestay area ay matatagpuan sa loob ng berdeng lambak, tahimik at ganap na nakahiwalay sa ingay ng lungsod. Matapos kumpletuhin ang survey, inimbitahan ang mga miyembro ng team na manatili para sa tanghalian sa restaurant ng ecological park. Nang pumasok ang lahat sa sasakyan para bumalik sa lungsod, nahuli sina Ginoong Benitez at Rosa dahil kailangan nilang gumawa ng kontrata sa ecological park. Biglang naging masama ang lagay ng panahon, dumating ang madidilim na ulap at nagsimulang bumuhos ang ulan. Ang sasakyan ng ibang mga magulang ay dumaan lamang sa lugar ng trangkahan ng tulay ng bamaha mula sa itaas na bahagi, na nag-iwan kay Ginoong Benitez at Rosa. Dahil sa malakas na ulan, kinailangan ni Ginoong Benitez na ibalik ang sasakyan sa ecological park para hintayin ang paghinto ng ulan. Isinaayos ng may-ari ng ecological park ang kanilang pagtuloy sa isang maliit na homestay na may malaking bintana na nakatanaw sa lambak. Ang kalagayan ay tahimik, maulan, at madilim, halos nakakatakot. Sa loob ng maliit na silid, nakabukas ang mga ilaw. Ang kalapitan ng dalawa ay naging mas kapansin-pansin kaysa dati. Ang malambot na ilaw mula sa mga ilaw sa silid ay lumikha ng isang hindi malilimutang kapaligiran na hindi nagpakaba kay Rosa. Tumingin si Ginoong Benitez kay Rosa nang may pag-aalala. Rosa, giniginaw ka ba? Ibababa ko ang aircon. Tumango si Rosa, nadama ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso habang lumalapit si Ginoong Benitez.
Ang kanyang pag-aalala sa puntong ito ay hindi lamang pag-aalala ng isang magulang, ngunit malinaw na ang isang lalaki ay sinusubukang akitin ang isang babae. Naramdaman niya na siya ay hinihila sa isang emosyonal na aipo-aipo kung saan siya ay nahihirapang makatakas. Bahagya siyang umiling, nagsasalita ng nanginginig. Hindi na kailangan, Ginoong Benitez. Ayos lang ako. Nagsalita si Ginoong Benitez, sinasamantala ang malakas na ulan para pag-usapan ang tungkol sa party para sa graduating class. Okay. Yumuko ang dalawa at tinalakay ang mga detalye. Sa labas, patuloy na bumubuhos ang ulan. Nagsalita si Ginoong Benitez, alam ko na abala ang mga guro sa pagtatapos ng taon, kaya hayaan mo na akong pangasiwaan ang lahat. Ayokong makita kang abala. Ang sinabing ito ni Ginoong Benitez ay nagpakaba kay Rosa, ngunit hindi huminto si Ginoong Benitez. Umupo siya sa tabi ni Rosa, marahang hinahawakan ang kanyang kamay. Ang hindi inaasahang kalapitan ay nagpadama sa kanya na ang lahat ng mga hangganan na kanyang itinakda ay nasira. Ang kanyang puso ay kumakabog ng husto, at ang kanyang katuwiran ay tila daig ng matamis na pang-aakit mula sa lalaking nasa harapan niya. Ang boses ni Ginoong Benitez ay lumalim. Rosa, alam mo ba na matagal ko na ring naramdaman na espesyal ka? Isa kang kahanga-hangang babae, at hindi kita mapigil ang isipin. Alam kong mali ito, ngunit hindi ko mapigilan ang aking nararamdaman. Naramdaman ni Rosa na umiikot ang kanyang ulo. Ang mga salita ni Ginoong Benitez ay parang nakakalasing na gamot, na nagpapadama sa kanya na nakakalimutan ang lahat sa paligid niya, naiiwan lamang ang pakiramdam na gustong mahalin at alagaan. Marahang lumapit si Ginoong Benitez, paisa-isa, hindi nagmamadali. Inilapag niya ang kanyang kamay sa balikat ni Rosa, na naging dahilan upang siya ay manginig ng bahagya, isang pamilyar at bagong pakiramdam ang pumuno sa kanya. Nagbulong si Ginoong Benitez sa kanyang tainga. Ang ganda mo. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganito katindi ng pagtibok ng puso ko. Tumingala si Rosa kay Ginoong Benitez. Ang kanyang mga mata ay tila hinihila sa malalim at mapang-akit na mga mata ni Ginoong Benitez. Ang kanyang pagiging sopistikado at eleganteng ugali ay nagpadama sa kanya na siya ay isang dalaga na muling natuklasan ang mga emosyon na kanyang nawala sa kanyang malungkot na kasal. Bahagyang sumagot siya, nagsasalita ng nahihiya, ngunit hindi maitago ang kanyang kaba. Ginoong Benitez. Hindi hinayaan ni Ginoong Benitez na matapos ni Rosa ang kanyang pangungusap. Dahan-dahan niyang itinaas ang mukha ni Rosa, at ang kanilang mga labi ay dumampi sa isa't isa. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Rosa, na parang gusto niyang basahin ang lahat ng iniisip niya. Ang sandali ay tahimik ngunit puno ng emosyon, na nagtulak sa kanilang dalawa sa kanilang sariling mundo. Marahang ngunit mapagpasyang nagsalita si Ginoong Benitez, hayaan mo akong alagaan ka. Karapat-dapat kang mahalin at pahalagahan. Ang mga salita ni Ginoong Benitez ay tila nagpapadali sa kanyang puso. Naramdaman niya na ang kanyang kahinaan ay unti-unting hinihila ng lakas at determinasyon ni Ginoong Benitez. Hindi napigilan ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang yumuko si Ginoong Benitez at ang kanyang mga labi ay dumampi sa kanya ng marahan ngunit puno ng pagnanasa. Ang unang paghipo ay pag-aalinlangan, na parang nagtuklasan ang dalawa ng isa't isa, ngunit pagkatapos ay ang halik ay unti-unting naging mas matindi, na parang isang alon na sumisira sa lahat ng pag-aalala at hadlang na dating itinakda. Mahigpit na niyakap ni Ginoong Benitez si Rosa. Ang kanyang kamay ay mahusay na dumadulas sa kanyang likod, dumadampi sa kanyang katawan. Nagsimulang tumunog ang mga kaina-hinalang ungol, na nagpadama sa kanila ng pagkaakit-akit. Ang bawat kilos ay tulad ng isang pangako na mahalin at alagaan siya. Ginoong Benitez, hindi ko alam kung tama ito, ngunit hindi ko mapigilan. Hindi tumigil si Ginoong Benitez. Hindi mahalaga kung tama o mali. Mahalaga na nandito ka kasama ko, at hindi kita hahayaang magsisi. Naramdaman niya na siya ay lubos na nahihila. Tumugon siya sa pag-aalaga ni Ginoong Benitez,
Hinahayaan ang kanyang sarili na matuno sa kanyang yakap, na nadarama ang init at proteksyon na kanyang dinala. Ang hapon na iyon, sa maliit na silid sa ilalim ng ulan, tunay silang nag-ugnayan hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa pagkakatugma ng dalawang kaluluwang naghahanap ng ginhawa, pag-ibig na matagal na nilang kinyulang. Nadama ni Rosa ang husay at karanasan ni Ginoong Benitez sa bawat kilos, mula sa bawat paghipo, na tila siya ay muling nabuhay, minamahal muli, at hindi mapigilan ang kanyang matinding pagnanasa kay Ginoong Benitez. Para kay Rosa, iyon ay hindi lamang isang kahinaan, kundi pati na rin ang muling pagtuklas sa kanyang sarili, na hinahanap ang mga damdaming akala niya ay nakalimutan na niya. Tumigil ang ulan nang suminag ang malambot na sikat ng araw sa mga kurtina. Nagising si Rosa, ang kanyang isipan ay malabo at ang kanyang puso ay mabigat. Ang sikat ng araw ay nagdala ng kapayapaan, ngunit ito ay ganap na sumasalungat sa isang bagyo ng emosyon na nagaganap sa kanya. Humiga si Rosa sa kama, nadarama ang pantay na paghinga ni Ginoong Benitez sa tabi niya. Ang lahat ng nangyari ngayong hapon ay parang muling bumabalik sa kanyang isipan, na naging dahilan upang makaramdam siya ng pananakit. Mahimbing pa ring natutulog si Ginoong Benitez, ang kanyang mukha ay tahimik. Tahimik, na para bang lahat ng nangyari ay natural lamang. Dahan-daang gumalaw si Rosa, sinusubukang bumangon sa kama nang hindi ginigising si Ginoong Benitez. Kailangan niya ng oras upang mag-isip, upang tingnan muli ang kanyang sarili pagkatapos ng kanilang pagtatalik. Pagkabangon, tumayo siya sa harap ng malaking salamin sa banyo. Tiningnan niya ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkakasalungatan at pagtatanong. Hindi makapaniwala si Rosa na napakahina niya upang mahulog sa yakap ni Ginoong Benitez. Ang lahat ay tila nawalan ng kontrol. Anong ginawa mo, Rosa? Tinaksilan mo ang iyong pamilya at ang iyong sarili, bulong niya sa kanyang sarili. Ang mga salita ng pagkapuot sa sarili ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, na nagpadama sa kanya na hindi mapigilan ang pag-iisip. Nadama niya ang sakit, hindi dahil sa pagtataksil, kundi dahil alam niya na kapag natawid mo ang linyang ito, hindi ka na makakabalik sa dati. Nang bumalik si Rosa, gising na si Ginoong Benitez. Nakaupo siya sa kama, nakangiti ng mainit nang makita siya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ngiting iyon ay hindi nagpadama kay Rosa ng ginhawa. Sa halip, nagpadama ito sa kanya ng kabigatan. Patuloy na nagsalita si Ginoong Benitez sa banayad na tono. Rosa, napakaganda mo. Ngumiti si Rosa, sinusubukang itago ang magulong emosyon sa loob niya. Salamat, Ginoong Benitez, hindi natin ito may pagpapatuloy. Mali ito, at ayaw ko. Pinutol ni Ginoong Benitez ang kanyang sinasabi, nagsasalita sa isang kalmadong tono, ngunit hindi nawawala ang paniniwala. Rosa, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman, ngunit minsan kailangan nating mamuhay ng totoo sa ating mga damdamin. Hindi ako nagsisisi sa nangyari kagabi, at sa tingin ko, hindi mo rin dapat sisihin ang iyong sarili. Umiling si Rosa, na ang kanyang pagpupumilit ay lalong ilinaw. Alam niya na ang mga salita ni Ginoong Benitez ay lalo lamang siyang naguguluhan. Kahit na ang isang bahagi sa kanya ay lihim na nasisiyahan sa pagmamahal at nadama na siya ay espesyal, hindi niya maaaring ipagpatuloy ang panlilinlang sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig habang nagsasalita. Hindi ko kaya. May asawa at anak ako, at hindi ko maaaring mawala ang aking pamilya dahil lamang sa isang sandali ng kahinaan. Nagtiyaga si Ginoong Benitez, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay naging mas seryoso. Hindi kita pipilitin, ngunit pag-isipan mo ito. Talaga bang masaya ka sa iyong kasal sa kasalukuyan? Maibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Lahat ng karapat-dapat mong tanggapin. Tumahimik si Rosa, ang kanyang isipan ay umiikot sa mga magkasalungat na kaisipan. Alam niya na sa sandaling ito, kailangan niyang gumawa ng desisyon, at ang desisyong iyon ay ganap na magpapabago sa kanyang buhay. Tumingin si Ginoong Benitez kay Rosa nang may pag-usisa.
Lumapit siya at marahang hinalikan siya sa noo, na nagsasabing, alam kong nag-aalala ka. Ngunit tandaan mo, nandito ako palagi kung kailangan mo ako. Dahan-daang tumango si Rosa, ngunit ang kanyang mga mata ay lumabo sa luhang nagbabadyang tumulo. Wala na siyang sinabi pa, tahimik na bumaling at lumabas ng silid, na iniiwan ang lahat ng nangyari, at iniiwan din ang isang bahagi ng kanyang puso doon. Sa kanyang pag-uwi, naramdaman niya na siya ay tumatawid sa isang bagong pintuan, kung saan kailangan niyang harapin ang katotohanan at ang mga kahihinatnan na kanyang idinulot. Sa paglipas ng panahon, ang relasyon sa pagitan ni Rosa at Ginoong Benitez ay lalong lumalim at naging lihim. Walang tigil na tinutokso ni Ginoong Benitez si Rosa sa pamamagitan ng mga mamahaling regalo at mga maikling paglalakbay, na nagpadama sa kanya na siya ay naninirahan sa isang ganap na magkaibang mundo, isang mundo ng pagnanasa at tukso. Hindi niya matanggihan ang mga matalinong paanyaya at kakayahan ni Ginoong Benitez, ang lalaking nakauunawa sa sikolohiya ng mga kababaihan. Nagsimulang makita ni Rosa ang kanyang sarili na lalong lumalalim sa relasyong ito. Ang mga pagtatagpo sa hotel ay naging madalas, at sa tuwing nagkikita sila, nadarama niya na siya ay tumatakas sa katotohanan upang pumunta sa isang mundo kung saan siya ang sentro ng atensyon at pagmamahal. Gayunpaman, sa ilalim ng pagnanasa, hindi niya maitatanggi ang isang pakiramdam ng pagkakasala na unti-unting lumalaki sa kanyang puso. Isang linggo ng umaga, nakatanggap si Rosa ng tawag mula kay Ginoong Benitez. Iminungkahi niyang dalhin siya sa isang bakasyon sa isang bagong bukas na homestay sa labas ng Tagaytay. Bahagyang nag-aalangan si Rosa, ngunit hindi niya mapigilan ang pang-aakit ni Ginoong Benitez sa kanyang pangako. Ang homestay na ito ay matatagpuan sa gitna ng isang tahimik na kanayunan, ganap na hiwalay sa abalang buhay ng lungsod, na nagpadama sa kanya na siya ay dinala sa isang mundo ng panaginip. Pagdating, sinalubong sina Rosa at Ginoong Benitez ng staff. Inakay ni Ginoong Benitez si Rosa sa isang marangyang silid-tulugan kung saan tila lahat ay inihanda ng maayos para sa isang perpektong bakasyon. Hindi maitago ni Rosa ang kanyang kasiyahan sa karangyan at maalalahanin na pangangalaga ni Ginoong Benitez. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Ginoong Benitez, hindi pa ako nakakaranas ng isang kahangahangang lugar na tulad nito. Sagot ni Ginoong Benitez sa isang mainit na boses at mapagmahal na tingin, karapat-dapat ka sa pinakamahusay, Rosa. Palagi akong nandito para dalhin sa iyo ang pinakamagagandang bagay. Sa romantikong espasyo ng silid, mabilis silang nagpakasawa sa yakap ng isa't isa. Ang pagnanasa at pagnanais kay Rosa ay hindi mapigilan sa malumanay at bihasang kilos ni Ginoong Benitez. Nadama niya na siya ay isang dalaga na muling nabubuhay ang mga matatamis na sandali na kanyang nawala sa kanyang malungkot na kasal. Samantala, sa bahay, si Nena, ang anak ni Rosa, ay nagsimulang magkaroon ng mataas na lagnat at walang tigil na nagwawala. Nag-aalala si Aling Loleng, ang ina ni Rosa, at tinawagan ang kanyang anak na babae, ngunit hindi niya matawagan. Nakapatay pa rin ang telepono ni Rosa. Wala nang ibang paraan, tinawagan ni Aling Loleng si Ramon, ang kanyang manugang. Ramon, nasaan ka? Abmang-mangmang ka ba? Mataas ang lagnat ni Nena. Nakatanggap ng balita si Ramon. Dali-dali siyang umuwi mula sa kumpanya sa kanyang damit na puno ng alikabok. Hindi na siya nagpalit ng damit. Nagmadali siyang kunin si Nena at isinama si Aling Loleng sa ospital. Sa buong daan, hindi tumigil sa pag-iyak si Nena na naghahanap sa kanyang ina, na nagpadama kay Ramon at Aling Loleng ng lalong pag-aalala. Nagsalita si Aling Loleng sa nanginginig na boses, Rosa, nasaan ka na? Mataas ang lagnat ng bata. Gusto niya ang kanyang ina. Bumalik ka na. Ngunit ang lahat ay isang hindi nasagot na ringtone. Nagsimulang makaramdam si Ramon na may mali, ngunit tahimik pa rin siyang nanatili sa tabi ng kanyang anak na babae, patuloy na inaalo siya. Ang malaking lalaki ay walang karanasan sa pag-aalaga sa mga bata, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malinaw na pag-aalala at pagmamahal sa kanyang anak.
Sa pagkakataong ito, sa Marangyang Homestay, sina Rosa at Ginoong Benitez ay nagpapakaabala pa rin sa pagmamahalan. Hindi na sila nag-aalala tungkol sa mga mata at sasabihin ng mga tao. Ang anak ni Ginoong Benitez ay nakapagtapos na, at ngayon, wala na silang dapat katakutan. Naniniwala si Rosa na ang pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Ginoong Benitez ay totoo, at na maaari silang magkasamang bumuo ng isang bagong buhay. Sa kanyang talento at matatas na pananalita, patuloy na sinabi ni Ginoong Benitez kay Rosa ang mga paghihirap sa kanyang buhay may asawa. Ipinagtapat niya na ang kanyang asawa ay hindi na nag-aalala tungkol sa kanilang mga anak at na si Rosa ang nagdala sa kanya ng tunay na pakiramdam ng pamilya. Ang mga salita ni Ginoong Benitez ay nagpadama sa kanya ng ginhawa at pangunawa. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa paghihiwalay sa kanyang asawa upang makasama si Ginoong Benitez. Nag-atubili siya, ngunit puno ng determinasyon. Nag-isip ako ng marami. Hihiwalayan ko ang asawa ko. Maaari mo bang hiwalayan ang iyong asawa para makasama tayo? Naniniwala ako na magiging masaya tayo. Bahagyang nagulat si Ginoong Benitez. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pag-aalangan. Bumangon siya, lumabas ng kama, at lumapit sa bintana. Tumingin siya sa labas, ngunit ang kanyang isipan ay tila nalayo sa isang malayong lugar. Lumalim ang kanyang boses. Naiintindihan ko ang iniisip mo, ngunit kailangan mo ring maunawaan na ang buhay ko ay hindi simple. Mayroon akong asawa at mga anak, at ang aking trabaho, ang lahat ay konektado sa kanila. Upang ipagpalit ang lahat para makasama ka, hindi ako sigurado kung iyon ang tamang desisyon. Ang mga salita ni Ginoong Benitez ay parang isang malakas na dagok sa puso ni Rosa, na naging sanhi upang mabasag ang kanyang paniniwala. Naramdaman niya ang katotohanan. Hindi handang talikuran ni Ginoong Benitez ang lahat upang makasama siya. Ang mga emosyon na kanyang pinaniniwalaan na tunay na pagmamahal ay sa katunayan isang panandaliang pagkahumaling lamang. Nanginginig ang boses ni Rosa. Sinusubukang itago ang sakit. Lahat ng ito ay isang panandaliang kasiyahan lamang. Naniniwala ako na mahal mo talaga ako. Bumaling si Ginoong Benitez kay Rosa. May malungkot sa kanyang mga mata, ngunit hindi maitatanggi ang katotohanan. Sa totoo lang, mahal kita, Rosa, ngunit ang buhay ay hindi kasing simple ng inaasahan natin. Hindi ko maaaring talikuran ang aking pamilya, at sa tingin ko, hindi mo rin dapat talikuran ang iyong pamilya. Ituring natin ang ating pinagsamahan bilang isang magandang alaala. Huwag nating hayaan itong sirain ang ating buhay. Naramdaman ni Rosa na siya ay ginising mula sa isang magandang panaginip upang harapin ang malupit na kasalukuyan. Ang isang pakiramdam ng kawalan at pagkakasala ay bumalat sa kanya. Alam niya na siya ay lumalim ng husto sa relasyong ito, at ngayon kailangan niyang harapin ang hindi may iwasang kahihinatnan. Sa pagkakataong ito, sa ospital, nakaupo si Ramon sa sementadong upuan, naghihintay sa resulta ng pagsusuri ng kanyang anak na babae. Tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula sa Zolo ang lumitaw sa screen. Ito ay isang mensahe mula sa isang kaibigan na naglalaman ng larawan ng isang bagong bukas na homestay ngayong umaga. Sa larawan, nakatayo sina Rosa at isang lalaki sa harap ng isang marangyang silid tulugan. Tinitigan ni Ramon ang larawan, ang kanyang puso ay bumigat. Ang text message na inimbita ang mag-asawa sa grand opening kaninang umaga ay gusot-gusot sa kanyang kamay. Naalala niya noong umagang iyon nang gusto niyang isama si Rosa, ngunit sinabi niya na kailangan niyang pumunta sa paaralan upang gumawa ng mga materyales para sa kanyang mga estudyante bilang paghahanda sa pagtatapos ng taon. Nagtiwala siya, at dahil abala siya sa ibang proyekto, hindi niya tinanggap ang paanyaya ng kanyang kaibigan. Ngunit ngayon, ipinapakita na ang katotohanan sa kanyang mga mata. Tinitigan niya ang malayo. Ang imahe ni Rosa at ng lalaki sa larawan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang bawat maliit na detalye ng kanilang buhay may asawa ay unti-unting nagpakita. Hindi niya maintindihan ang babae na kanyang nakasama sa maraming taon,
Ang babae na kanyang nakasama sa pagbuo ng isang tahanan, ngayon ay nasa tabi na ng ibang lalaki sa isang sitwasyon na hindi niya kailanman naisip. Si Nena ay nasa ospital. Matapos bigyan ng gamot para pababain ang lagnat, nakatulog siya. Ang kanyang maliit na mukha ay pula pa rin dahil sa lagnat. Si Aling Loleng, ang ina ni Rosa, ay nakaupo sa tabi ng kama. Ang kanyang mga mata ay nag-aalala na nakatingin sa pinto ng silid, na parang naghihintay ng isang bagay. Ngunit hindi pa rin nagpapakita si Rosa. Walang balita. Napabuntong hininga si Aling Loleng, nagsasalita ng may pag-aalala. Ramon, alam mo ba kung nasaan ang ina ni Nena? Hindi siya ganito. Bakit nakapatay ang kanyang telepono ngayon? Umiling si Ramon, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkapagod at pagkalito. Ang kanyang boses ay nagdalamhati. Hindi ko rin alam, Nay. Sinabi ni Rosa na pupunta siya sa paaralan upang gumawa ng mga materyales para sa mga estudyante, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit hindi namin siya matawagan. Tumingin si Aling Loleng sa kanyang manugang. Mabigat ang kanyang puso. Nadama niya ang pagkapagod at pag-aalala ni Ramon, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa kanyang puso, nagsimulang lumitaw ang isang masamang pangitain, ngunit hindi siya naglakas loob na isipin ang pinakamasama. Sa pagkakataong ito, sa homestay, nakaupo si Rosa sa tabi ng bintana, nakatingin sa berde na hardin sa labas. Ang lahat ay tila nagbago sa isang iglap. Napagtanto niya na ang relasyon niya kay Ginoong Benitez ay isang matamis na panlilinlang lamang. Mabigat ang puso ni Rosa. Ang isang pakiramdam ng kawalan at pagkakasala ay bumalot sa lahat. Napakarami niyang ibinayad upang mapagtanto na ito ay isang ilusyon lamang. Bulong ni Rosa sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay puno ng paninisi. Anong ginawa ko? Nawala ko ang aking sarili para sa isang panandaliang kasiyahan. Diyos ko, nakaupo si Ginoong Benitez sa sulok ng silid, tahimik na pinagmamasdan si Rosa. Alam niya na sa sandaling ito, hindi niya kailangang sabihin pa. Ang lahat ng mga salita sa oras na ito ay lalo lamang magpapataas ng pasanin sa kanilang dalawa. Nasa isang kahabag-habag na sitwasyon si Rosa, at ngayon kailangan niyang harapin ang mapait na katotohanan. Nagsalita si Ginoong Benitez sa isang nagdalamhating boses, sinusubukang panatilihin ang isang bahagi ng pag-asa. Ayaw kong makaramdam ka ng pagkakasala. Alam kong lumayo tayo, ngunit ayaw kitang mawala. Ano man ang mangyari, gusto ko pa ring makipag-ugnayan, gusto pa rin kitang alagaan kung kailangan mo. Tumingin si Rosa kay Ginoong Benitez, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkapagod at kalungkutan. Alam niya na sinusubukan lamang ni Ginoong Benitez na manatili sa isang relasyon na walang pag-asa, at nauunawaan din niya na hindi niya may pagpapatuloy ang pagkakamaling ito. Pinutol niya ang kanyang sinasabi, nagsasalita ng may pasya ngunit puno ng sakit. Alam kong nag-aalala ka tungkol sa akin, ngunit hindi ko may pagpapatuloy ito. Kailangan kong bumalik sa aking buhay, sa aking pamilya. Hindi ko maaaring hayaan na gumuho ang lahat dahil lamang sa isang sandali ng kahinaan. Wala nang sinabi si Ginoong Benitez. Tumahimik na lang siyang tumango. Alam niya na hindi niya maaaring pilitin si Rosa, at hindi niya gusto na gawin iyon, kahit na ang pakiramdam ng panghihinayang at pagkawala ay napakalaki, naiintindihan niya na ito na ang panahon upang bumitaw. Tumayo siya, tahimik na inililigpit ang kanyang mga gamit. Alam niya na ito na ang huling pagkakataon na magkikita sila ni Ginoong Benitez sa kontekstong ito. Ang tanging gusto niya ngayon ay bumalik sa kanyang pamilya at subukang ayusin ang mga pagkakamali na kanyang nagawa. Sa kanyang pag-uwi, tumunog ang telepono ni Rosa. Ang isang tawag mula kay Ramon ay lumitaw. Kinabahan si Rosa. Bumilis ang tibok ng puso niya nang lumitaw ang pangalan ng kanyang asawa sa screen. Nag-atubili siya ng ilang sandali, at pagkatapos ay pinindot ang pindutan ng sagot. Ang boses ni Ramon ay nag-aalala, ngunit hindi may tatago ang pagkapagod. Nasaan ka? Mataas ang lagnat ni Nena. Tinawagan ka ng iyong ina ng maraming beses, ngunit hindi ka makontak.
Ang mga salita ni Ramon ay parang isang dagok sa budi ni Rosa. Naramdaman niya na binabagot ang kanyang puso. Isang pakiramdam ng pagkakasala ang bumalot sa kanya. Nakalimutan na niya ang kanyang pamilya. Nakalimutan niya na siya ay isang ina, isang asawa. Ang ginawa niya ay hindi lamang nanakit sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa kanyang mga mahal sa buhay. Nanginginig ang boses ni Rosa, nagbabadyang lumuha. Paumanhin. Babalik ako ngayon. Wala nang sinabi si Ramon. Hinayaan na lamang niya ang bahagyang buntong hininga. Nadama niya ang pagod sa boses ng kanyang asawa, at sa kanyang puso, lumitaw ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam, parehong pag-aalala sa kalusugan ng kanyang anak at pagdurusa sa kung ano ang nangyayari sa kanyang pamilya. Agad na hiniling ni Rosa kay Ginoong Benitez na ihatid siya pauwi. Sa buong daan, walang tigil niyang sinisisi ang kanyang sarili at nag-isip tungkol sa ginawa niya. Bumalik siya sa ospital nang naguguluhan ang kanyang isipan. Ang lahat ng emosyon ay nagsasama-sama. Ang pagsisisi at pagkakasala ay naging sanhi upang nahirapan siyang harapin ang kanyang asawa at kanyang ina. Pagkapasok niya sa silid ng ospital, nakita niya si Aling Loleng na nakaupo sa tabi ng kama ni Nena, at si Ramon ay tahimik na nakatayo sa isang sulok ng silid. Ang kanyang mga mata ay nagdalamhati, na tila nag-iisip ng maraming bagay. Napansin ni Aling Loleng ang pag-igting sa hangin, nadama ang pagkakaiba kay Ramon, at alam niya na may mali, ngunit ayaw niyang maging tensyon ang lahat. Alam niya ng malinaw na may itinatago ang kanyang anak na babae, ngunit sa pagkakataong ito, ang pinakamahalaga ay panatilihing tahimik ang lahat upang ang dalawa ay makapag-concentrate sa pag-aalaga kay Nena. Magkatabi kayo rito sa tabi ng bata. Babalik ako bukas para ipahinga si Ramon at makapagtrabaho. Pag-usapan ninyo kapag malayo na ang bata sa panganib, okay? Tumango si Ramon, walang sinasabi. Nadama niya ang pag-aalala ni Aling Loleng at lalo siyang nakasiguro na may mali, ngunit hindi niya gustong lumikha ng anumang gulo sa pagkakataong ito, lalo na't kailangan pa rin ng kanyang anak ang pangangalaga at atensyon. Tumingin siya kay Rosa, ngunit hindi siya nagsalita. Iniiwasan niya ang kanyang tingin. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay lalo pang dumidiin. Nang gabing iyon, nang tahimik na ang lahat, nakaupo si Ramon sa tabi ng kama, tinitingnan ang kanyang anak na babae na mahimbing na natutulog. Ang larawan na ipinadala ng kanyang kaibigan ay naglalaro sa kanyang isipan. Ito ang pinakamalinaw na katibayan ng kanyang mga hinala sa loob ng mahabang panahon, ngunit kasabay nito, ito ay isang bagay na ayaw niyang paniwalaan. Matapos ang maraming pag-iisip, nagpasya si Ramon na tanggalin ang larawang iyon. Ayaw niyang harapin ang katotohanan ito, kahit na hindi sa pagkakataong ito, nang may sakit ang kanilang anak na babae. Umidlip siya sa mahabang upuan sa ospital. Puno ng salungatan at sakit ang kanyang puso. Kinaumagahan, dumating si Aling Loleng sa ospital ng maaga tulad ng kanyang ipinangako upang umuwi si Ramon para maligo at maghanda sa pagtatrabaho. Pagdating ni Aling Loleng, gising na si Rosa, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng pagkapagod at pag-igting. Nagpasya siyang gumising ng maaga upang maging malinaw ang kanyang isipan at alagaan din ang kanyang anak. Nang umalis si Ramon, dahan-daang umupo si Aling Loleng sa tabi ni Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit naglalaman din ng isang pag-aalala na mahirap ilarawan. Alam niya na ngayon na ang panahon para makipag-usap sa kanyang anak, para tulungan siyang malanawan ang problema, bago pa mahuli ang lahat. Saan ka pumunta ngayon? Nag-atubili si Rosa. Iniiwasan ng kanyang mga mata ang titig ng kanyang ina. Alam niya na hindi niya maaaring itago ang katotohanan sa kanyang ina magpakailanman, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Mahina at puno ng pag-aalinlangan ang kanyang boses. Hindi pinansin ni Aling Loleng ang sagot ng kanyang anak na babae. Tinitigan niya ang kanyang anak, patuloy na nagsasalita sa isang banayad ngunit napakalakas na boses. Huwag mong sabihin sa akin na pumunta ka sa paaralan. Ang sinasabi mo ay maniniwalaan lamang ng iyong asawa. Dati rin akong isang guro. Naiintindihan ko. Kung mayroon kang problema,
Sabihin mo, Rosa. Huwag mong hayaan na sirain ng mga hindi karapat-dapat ang kaligayahan ng iyong pamilya. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang isang kutsilyo na dumurog sa puso ni Rosa. Wala na siyang lakas upang magtago. Tumulo ang kanyang luha. Naramdaman niya na siya ay napakahina at kahabag-habag. Nakaupo roon si Rosa, sinasabi sa kanyang ina ang lahat ng nagbago, ang mga puwersang nagpakilos sa kanya. Tahimik na nakinig ang kanyang ina, walang pinutol sa kanyang sinasabi, ngunit nagpakita ang kanyang mga mata ng pagkabigo at awa. Nang matapos si Rosa sa pagsasalita, bumantong hininga lamang siya. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang di maipaliwanag na kalungkutan. Ang buhay ay hindi isang nobelang romansa, anak. Hindi ka maaaring humingi ng marami, dahil mahal ka ng iyong asawa at gustong makasama ka sa buong buhay mo. Habang ang lalaking iyon ay mahal ka dahil gusto kanyang samahan sa maikling panahon. Naupo roon ng tahimik si Rosa. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang nag-uudyok sa kanyang mga ideya, ang alon na sumalpok sa kanyang puso ay nagpadama sa kanya ng kanyang pagkakamali. Nagpatuloy si Aling Lolet, hindi ginugugol ng iyong asawa ang kanyang lakas at oras para sa iyo dahil kailangan niyang ibuhos ang kanyang lakas para sa kanyang pamilya, para sa iyong buhay. Ang lalaking iyon ay nagmamahal sa iyo na parang mamamatay, dahil kaunting oras na lang ang kanyang kasama. Makakatulog siya ng ilang gabi at pagkatapos ay itatapon ka. Aalalayan ka ng iyong asawa sa iyong buhay. Ang lalaking iyon ay aalalayan lamang ang iyong damdamin. Hindi ka makakakita ng isang taong gagampanan ang responsibilidad ng isang asawa. Ang paglabas sa bahay ng kasal ay madali, ngunit ang pagpasok muli ay mahirap. Mag-ingat ka sa bawat hakbang. Sa pagkarinig kay nanay, parang natutuyo ang kanyang bibig. Hindi siya makapagsalita. Sana ay sinampal siya ni nanay para mas masakit ang kanyang mararamdaman kaysa sa sinasabi ng kanyang ina, ngunit habang nakikinig siya, lalo niyang napagtanto na nagkamali siya na siya ay isang walang silbi na babae. Kinamumuhian niya ang kanyang sarili, Bahagyang buntong hininga si Aling Lolet, nagsasalita ng may pag-iisip, ang pagkaligaw ay hindi nakakatakot, ang nakakatakot ay hindi mo alam kung saan mo gustong pumunta. Ang mga huling salita ng aking ina ay tulad ng isang nagbabantang kampana sa isipan ni Rosa, na napagtanto na siya ay napakalayo na. Nagpa siyang hanapin ang tamang daan bago mahuli ang lahat. Sa mga araw pagkatapos umalis sa ospital, si Rosa ay tila gumising mula sa isang bangungot. Ang payo ng kanyang ina ay nanatili sa kanyang isipan, bawat salita ay nakaukit sa kanyang puso. Nagsimulang tingnan muli ni Rosa ang kanyang buhay, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sinuri niya ng mas malapitan ang kanyang asawang si Ramon. Hindi romantiko si Ramon, alam ito ni Rosa mula nang sila ay magpakasal. Bihira siyang magbigay ng mga regalo o magsalita ng matatamis na salita, ngunit napagtanto ni Rosa na sa katahimikan at pagiging tahimik ni Ramon, palagi niyang inuuna ang pamilya. Ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa pagtatrabaho, tinitiyak na ang buhay ng kanyang asawa at mga anak ay sapat na, at hindi kailanman nagreklamo o humiling ng anuman mula kay Rosa. Tuwing umaga, maagang bumabangon si Ramon upang maghanda ng almusal para sa buong pamilya bago pumasok sa trabaho. Gaano man siya kabala, palagi niyang sinusubukan na makauwi sa oras para makasabay sa kanyang pamilya sa hapunan. Naalala ni Rosa ang mga sandali ng alagaan ni Ramon ang kanyang anak na babae nang magkasakit si Nena. Naalala niya ang imahe niya, pawisan, matiyagang nagpupunas ng maligamgam na tuwalya para sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala, ngunit walang reklamo. Hindi nagsasalita si Ramon, ngunit ang kanyang mga aksyon ay palaging nagpapakita ng malinaw na pagmamahal at pag-aalay sa kanyang pamilya. Napagtanto niya na si Ramon ay hindi romantiko tulad ng kanyang pinangarap, ngunit siya ay isang lalaki na inaasam ng sinumang babae, taimtim, mapagmahal, at palaging inuuna ang pamilya. Ang mga ideyang ito ay nagpadama kay Rosa ng matinding pagsisisi. Nawala siya, nadala sa matatamis na ilusyon,
at nakalimutan na ang tunay na kaligayahan ay nasa harapan na niya. Sa bawat araw na lilipas, lalo pang napagtanto ni Rosa ang halaga ni Ramon at nagpa siya na ayusin ang kanyang mga pagkakamali. Isang umaga, pagkatapos maglinis ng bookshelf sa silid tulugan, natuklasan ni Rosa ang isang maliit na notebook na nakatago sa likod ng mga lumang aklat. Mausisa niyang kinuha at binuksan ito. Ito ay tala-arawan ni Ramon, na may maayos at maingat na mga linya. Hindi alam ni Rosa na may ugali ang kanyang asawa na magsulat ng tala-arawan, at ang kanyang pag-uusisa ay naging dahilan upang hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Sa mga unang pahina, naitala ni Ramon ang kanyang pang-araw-araw na saloobin at emosyon tungkol sa trabaho at pamilya. Sa paglipat niya sa susunod na pahina, tila nahihila siya sa pinakamalalim na pag-iisip ni Ramon. Sumulat siya tungkol sa kanyang mga nakakasakit na damdamin nang malaman niya na ang kanyang asawa ay nakikipagrelasyon, nang napagtanto niya na hindi na ibinibigay ni Rosa ang kanyang buong pagmamahal sa kanya. Alam kong nagbago ka, Rosa. Nararamdaman ko ang pagkakaiba sa iyong mga mata, sa paraan ng pakikitungo mo sa akin, ngunit hindi ko alam kung ano ang gagawin, maliban sa pagsisikap na manahimik. Ayaw kitang mawala. Ayaw kong mabuhay ang aming anak na babae sa isang sirang pamilya. Hawak ang notebook sa kanyang kamay, naramdaman ni Rosa na nanginginig ang kanyang kamay. Bawat pangungusap, bawat salita ay parang kutsilyo na dumudurog sa kanyang puso, na nagpadama sa kanyang puso ng sakit na hindi niya may larawan. Hindi siya makapaniwala na matagal nang alam ni Ramon ang lahat, ngunit pinili pa rin niya na manahimik at tanggapin ang lahat, upang protektahan lamang ang kanyang karangalan at pagkatao. Patuloy si Ramon, alam kong hindi ka masaya, at sinisisi ko ang aking sarili sa hindi pagdadala sa iyo ng iyong mga hinahangad. Ngunit Rosa, mahal kita. Kailangan ko lamang na maging masaya ka, kahit na nangangahulugan ito na kailangan kong isakripisyo ang aking sariling kaligayahan. Hinding-hindi ko hahayaan na saktan ka ng sinuman, kahit na ako ang gumawa nito. Ang mga salita ng lalaking iyon ay naging dahilan upang umiyak si Rosa. Nadama niya na siya ay may kahanga-hangang asawa, ngunit nawala siya sa kanyang sarili sa mga maling pagmamahal, na nakalimutan ang tunay na halaga ng kaligayahan. Si Ramon ay hindi lamang isang mabuting asawa at ama, kundi isa ring tahimik na nagprotekta sa kanya mula sa mga aksidente na hindi niya alam. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan nang makita ko ang iyong larawan kasama ang isang lalaki sa homestay? Ngunit pinili kong huwag magsalita. Ayaw kong saktan ka ng sinuman. Ayaw kong mapahiya ka sa harap ng iyong mga kasamahan at sa iyong anak na babae. Sa aking mga mata, ikaw ay palaging isang ina, isang asawa, isang matamis na guro. Naniniwala ako na babalik ka. Naupo sa sahig si Rosa, umiiyak. Naramdaman niya ang kahihiyan, naramdaman na siya ay napakaliit at kinasusuklaman. Sinira niya ang tiwala na ibinigay sa kanya ni Ramon, at iyon ang nagpasakit sa kanya ng higit sa anumang bagay. Ngunit mula rin sa mga natang ito, napagtanto ni Rosa na mayroon pa rin siyang pagkakataon na gumawa ng mga pagbabago, na bumalik sa kanyang pamilya, at hanapin muli ang kaligayahan na hindi niya sinasadya. Mahigpit niyang niyakap ang notebook, na parang sinusubukang hawakan ang pinakamahalagang bagay. Alam niya na kailangan niyang magbago, kailangan niyang gawin ang isang bagay upang mabawi ang tiwala at pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Ramon. Nagpasya siya na hindi na niya hahayaang mawala ang kaligayahan na ito sa kanyang mga kamay. Matapos basahin ang tala-arawan ni Ramon, tila nagising si Rosa mula sa isang hipnotismo. Napagtanto niya kung gaano siya kaswerte na magkaroon ng isang asawa na matyaga, mapagmahal, at handang magsakripisyo para sa kanyang pamilya tulad ni Ramon. Ang mga salita sa tala-arawan ay hindi lamang nagdulot ng sakit at pagsisisi sa kanya, ngunit nakatulong din sa kanya na mapagtanto ang tunay na halaga ng kaligayahan ng pamilya na kanyang mawawala. Nagpasya si Rosa na ayusin ang kanyang mga pagkakamali, simula sa pagpapalakas ng kanyang relasyon kay Ramon. Nauunawaan niya na nasira ang tiwala at kailangan ng oras upang gumaling, ngunit handa siyang gumawa ng lahat ng pagsisikap upang magawa ito.
Tuwing umaga, mas maaga siyang gumising upang maghanda ng almusal para sa buong pamilya. Gumugol siya ng mas maraming oras para sa kanyang mga anak, nag-aalaga at nakikipaglaro kay Nena, na parang sinusubukang bawiin ang mga oras na pinabayaan niya ang kanyang anak para sa mga panandaliang ilusyon. Sinubukan din niyang lumikha ng mga alaala kasama si Ramon. Kusang loob niyang iminungkahi na mamasyal ang buong pamilya sa parke sa katapusan ng linggo, nag-organisa ng isang mainit na hapunan, at gumugol ng maraming oras sa pakikinig sa mga kwento ni Ramon tungkol sa trabaho at buhay. Tahimik siyang natuto na mag-alala tungkol sa maliliit na bagay na dati niyang hindi pinapansin. Ang mga simpleng kilos na tulad ng paghahanda ng masarap na pagkain, pakikinig sa kanya na nagsasalita tungkol sa kanyang mga hamon sa trabaho, o simpleng pag-upo sa tabi ng bawat isa sa katahimikan, ang mga aksyon na ito ay unti-unting nagpabuhay ng damdamin sa pagitan ng dalawa. Kahit na pinananatili pa rin ni Ramon ang isang tiyak na distansya, hindi niya maaaring hindi mapansin ang positibong pagbabago mula kay Rosa. Nadama niya na mayroong isang maliit na sinag ng pag-asa na ang damdamin sa pagitan nila ay maaari pa ring maibalik. Sa mga pinakamahirap na sandali, lumapit siya sa kanyang ina, si Aling Lolet, isang babae na dumaan sa maraming pagsubok at may makapal na karanasan sa buhay. Sinabi ni Aling Lolet, dapat mong tandaan na ang kaligayahan ng pamilya ay hindi nakasalalay sa mga panandaliang damdamin o mga maiikling pagmamahal. Ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pasensya, pag-aalay, at katapatan. Ang pag-ibig ay hindi palaging matatamis na salita o romantikong aksyon, ito ay pagiging handa na magkasama sa bawat isa, malampasan ang lahat ng paghihirap. Nakinig si Rosa sa sinabi ng kanyang ina at nadama ang kalaliman sa bawat salita. Nauunawaan niya na ang mga bagay na hinanap niya sa mga bagong damdamin ay mga bagay na pansamantala lamang at hindi maihahambing sa matibay na halaga na dala ng isang masayang pamilya. Nagpatuloy si Aling Lolet sa isang banayad ngunit nakakahimok na boses, sa kasal, magkakaroon ng mga pagkakataon na makakaramdam ka ng pagkapagod at pagkabagot, ngunit kahit na gusto mong bumitaw, ang mahalaga ay alam mo kung paano pangalagaan at pagyamanin ang pag-ibig. Huwag kailanman hayaan ang panandaliang tukso na maging sanhi upang mawala ang kaligayahan na pinaghirapan mong itayo. Ang mga salita ng kanyang ina ay tulad ng isang paalala, na tumutulong kay Rosa na maging mas matatag sa kanyang desisyon. Alam niya na upang magkaroon ng isang masayang pamilya, kailangan ng hindi tumitigil na pagsisikap, hindi lamang mula sa kanya, kundi pati na rin mula sa parehong tao sa buhay. Isang gabi, pagkatapos matulog ni Nena, umupo si Rosa sa tabi ni Ramon sa sopa. Hinawakan niya ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay nagbabadyang tumulo, ngunit puno ng determinasyon. Nagsalita siya sa isang damdaming puno ng damdamin, nagkamali ako, at alam kong sinaktan kita ng labis, ngunit ayaw kitang mawala. Ayaw kong mawala ang ating pamilya. Susubukan ko, gagawin ko ang lahat upang makabawi at ayusin ang mga bagay. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tumingin si Ramon sa kanyang mata ng may mahusay na pagmamahal. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay na parabang natatakot na kung bibitaw siya, aalis siya ng magpakailanman. Sa tahimik na espasyo ng gabi, nagpa siya si Ramon na sabihin ang mga bagay na kanyang pinananatili sa loob ng mahabang panahon. Nagsalita siya sa isang nagdadalamhating boses, alam kong hindi ako nakapagbibigay ng atensyon, hayaan kang makaramdam ng kalungkutan at kapaitan. Ako ay nahumaling sa trabaho, sa presyon ng buhay, at nakalimutan na kailangan ka ring mahalin at alagaan. Nagkamali ako nang hayaan ko ang mga pang-araw-araw na pag-aalala na maging sanhi ng aking pagpapabeya sa responsibilidad ng pagiging asawa at ama. Nagsisisi ako na hinayaan kitang maranasan ang mga damdaming iyon. Tiningnan ni Rosa si Ramon, bumabaha ang kanyang mga mata. Nadama niya ang katapatan sa bawat salita niya, nadama ang pagmamahal at pag-aalala na kanyang inilihim. Patuloy si Ramon sa isang determinadong boses, pangako ko na magbabago ako mula ngayon, susubukan kong balansehin ang trabaho at pamilya.
Kailangan ko ang pera. Ngunit kung pabayaan kita at ang aking anak na babae upang kumita ng pera na magiging sanhi upang malungkot ka, iyon ang aking pagkakamali. Hinding-hindi ko hahayaan na mangyari iyon muli. Ikaw at ang ating anak na babae ang pinakamahalaga sa aking buhay. Ang mga salita ni Ramon ay parang gamot na nagpapagaling sa mga sugat sa puso ni Rosa. Tumango siya, na hindi mapigilan pa, umiiyak sa kanyang yakap. Ang mga luha na ito ay hindi lamang pagpapalaya, kundi pati na rin ang kapatawaran, pagtanggap, at isang bagong pangako para sa kinabukasan. Dahan-daang itinaas ni Ramon ang mukha ni Rosa, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Marahan niyang hinalikan ang kanyang mga labi, isang halik na hindi lamang pagmamahal, kundi naglalaman din ng lahat ng pag-ibig sa nakalipas na mga buwan ng sakit na nadama, na nakikitang magkasama. Parehong nahulog ang mag-asawa sa isang madamdaming pagtatalik, na parang isang tahimik na pangako na palagi silang magkakasama, na magmahal at magpahalaga sa isa't isa. Matapos ang pagtatalik, natulog si Rosa sa bisig ni Ramon, isang mapayapang pagtulog na parang walang anumang bagyo na dumating. Kinabukasan, nagising si Rosa nang sumikat ang araw sa bintana, na nagbibigay liwanag sa buong silid. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata, nararamdaman ang kakaibang katahimikan. Walang pagninginig o pagmamakaawa ni Nena gaya ng dati. Saglit na nalito si Rosa at saka napagtanto na linggo ngayon. Dahan-daang ngumiti siya nang makita ang isang maliit na papel na nakalagay sa kanyang kama. Ito ay pamilyar na sulat kamay ni Ramon. Mahimbing ang tulog ni Nena, kaya hindi namin nagawang gisingin. Kumakain na kami ng agahan. Pupunta kami sa bahay ni na lolo't lola. Gumising ka at sumunod sa amin. Bumangon si Rosa. Ang maningning na sikat ng araw ay suminag sa kanyang mukha. Isang pakiramdam ng ginhawa at kaligayahan ang bumalot sa kanyang puso. Totoo na kailangan munang maranasan ang gabi upang makita ang kinang ng sikat ng araw. Ang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa malayong lugar, ngunit nasa lugar kung saan niya ito nakalimutan. Ngumiti si Rosa sa kanyang sarili, nadarama ang init mula sa pag-ibig at kapayapaan na kanyang nabawi. Dali-dali siyang bumangon at naghanda na pumunta sa bahay ng kanyang mga lolo't lola. Ngayon, yayakapin niya ang kanyang anak na babae, sasabihin sa kanyang asawa na mahal niya siya, at magsisimula ng isang bagong kabanata sa buhay ng pamilya, isang bagong kabanata na puno ng pagmamahal, pag-unawa, at pananampalataya. Papunta na siya sa bahay ng kanyang mga lolo't lola. Ang kanyang puso ay magaan. Tuwing katapusan ng linggo, ginugugol niya ang oras sa pagbisita at pakikipag-usap sa kanyang mga lolo't lola, dahil doon lamang niya mahahanap ang tunay na kapayapaan. Ngunit ngayon, ang pamilyar na daan ay biglang naging kakaiba. Isang karamihan ng tao ang natipon na humaharang sa daan. Ang ingay ay walang tigil na tumatama. Kumunat ang noo ni Rosa at dahan-daang lumapit, sinusubukang tingnan ang mga tao. Hinto ka. Huwag kang magkaila. Ngayon, ipapakita ko sa lahat ang iyong totoong pagkatao. Kinabahan si Rosa at tahimik na nagmasid. Sa gitna ng karamihan ay hinarang ang isang itim na kotse. Nakabukas ang pinto. Sinusubukan ng isang lalaki na takpan ang kanyang mukha, ngunit ang mga telepono sa paligid ay walang tigil sa pagkuha ng mga larawan. Sa tabi niya ay isang babae na mas bata. Ang kanyang mukha ay mapatla. Determinado siyang nakikipagbuno sa kanya. Balita ko guro daw yan at kinakarelasyon ng isang magulang. Isang boses mula sa likuran ang umalingaw-ngaw. Nako, nakakahiya. Sumakit ang puso niya. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa karamihan sa huling pagkakataon. Ang kotse ay pamilyar. Ang lalaki na nagsusumikap na takpan ang kanyang mukha ay si Ginoong Benitez. Nanginginig si Rosa. Isang malamig na pakiramdam ang damaloy sa kanyang likod. Tama nga ang kasabihan, kung ano ang itinanim, ay siya ring aanihin. Naisip niya. Naalala ni Rosa ang mga madilim na araw nang ang relasyon niya kay Ginoong Benitez ay nagpapatuloy pa rin. Sa mga araw na iyon, halos mawala siya sa toksong iyon, ngunit sa kabutihang palad,
Tumigil siya sa tamang oras, hindi hinayaan na lumayo pa ang lahat. Noong mga araw na iyon, hindi siya nagdesisyon na bumalik. Marahil ngayon, nakatayo siya sa gitna ng karamihang ito, tinitiis ang mga mapanlait na titig at masasamang salita. Paano na ang kanyang pamilya? Ano ang iisipin ng kanyang asawa? Ano ang mangyayari sa kanyang mga anak, sa kanyang karera? Guguho ang lahat dahil lamang sa isang maling hakbang. Nakahinga siya ng maluwag. Nadama niya na nilampasan lamang niya ang isang krisis. Lumingon si Rosa sa kanyang tamang oras. Inaaliw niya ang kanyang sarili, ngunit sa kanyang puso, mayroon siyang isang pakiramdam ng pasasalamat. Nagpapasalamat siya sa kanyang asawa, isang taong hindi kailanman naghayag ng mga pagkakamali niya, kahit na alam niya. Si Ramon, isang lalaki na hindi matatas magsalita, hindi romantiko tulad ng iba, ngunit palaging umaakto sa mga tao, iniisip muna ang pamilya. Tama ang kanyang ina. Maganda man ang mga mata at puti man ang bigas, magiging masarap ang kanin sa tamang timpla. Marahil ang pasensya at pangunawa ng kanyang asawa ang siyang nagpanatili sa kanyang pamilya, na iniiwasan ang hindi kinakailangang bagyo. Mabilis siyang lumakad sa karamihan, hindi na tumitingin muli. Ang daan sa hinaharap ay mahaba at puno ng mga paghihirap, ngunit naniniwala si Rosa na hanggat alam niya kung paano pahalagahan ang mayroon siya, panatilihin niya ang kanyang puso, malalampasan niya ang lahat, at higit sa lahat, nauunawaan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang mga panandali ang sandali ng kasiyahan, ito ay pagtitiwala, kapatawaran, at kabaitan sa pagitan ng dalawang tao. Mga minamahal na kaibigan, ang kwento sa pagitan ni Rosa at Ramon ay hindi lamang isang paglalakbay na puno ng mga hamon sa kasal, kundi pati na rin isang malalim na aral tungkol sa halaga ng pag-ibig at kaligayahan. Minsan, sa ating abalang buhay at malaking presyon, madali nating nakalilimutan ang pinakamahalagang bagay. Ang mga bagay na tila halata, ngunit siyang pundasyon ng kaligayahan na tumatagal. Ang kaligayahan ay hindi nakasalalay lamang sa mga mamahaling romantikong bagay na madalas nating inaasam, ito ay nasa mga simpleng bagay at katapatan, tulad ng pagkain ng pamilya, isang tanong, o simpleng presensya ng bawat isa sa mahihirap na sandali. Ang pag-ibig ay hindi laging kasing sigla ng apoy, may mga pagkakataon na kailangan itong alagaan ng may pasensya, katapatan, at pag-aalay. Naligaw si Rosa sa mga panandaliang ilusyon, ngunit ang tapat na pag-ibig at kapatawaran mula kay Ramon ang siyang tumulong sa kanya na mapagtanto na ang tunay na kaligayahan ay hindi kailanman kailangang hanapin sa malayo, ito ay nasa mga taong mahal natin, sa tahanan ng pamilya na ating pinagtulungang itayo. Minsan upang mapagtanto iyon, kailangan nating maranasan ang mga pagsubok, mga pagkakamali, upang makita ang tunay na halaga ng ating mayroon. Ang kasal, tulad ng sinabi ni Aling Lolet, ay hindi isang nobelang romansa na puno ng pangarap, ngunit isang mahabang paglalakbay kung saan ang parehong ay magkasamang makalampas sa mga hadlang ng alon upang mapanatili ang pag-ibig. Iyon ay balanse sa pagitan ng trabaho at pamilya, sa pagitan ng mga pansariling pag-asa at responsibilidad, at higit sa lahat, iyon ay isang paalala na gaano man tayo maliga, maaari pa rin tayong makahanap ng daan pauwi hanggat mayroon pa ring pag-ibig at pananampalataya. Ang kwento ni Rosa at Ramon ay nag-iiwan sa atin ng isang mahalagang aral, ang kaligayahan ay hindi isang bagay na masyadong malayo, ngunit nasa kamay natin kung alam natin kung paano pahalagahan ang kung ano ang mayroon tayo. Tandaan natin na ang buhay ay hindi palaging madali, ngunit kung palagi nating ilalagay ang pag-ibig at pamilya, mahahanap natin ang tunay na kaligayahan, isang simpleng kaligayahan ngunit napakahalaga na walang kapalit.